Sa tingin nyo ba, malakas din ang chance ni Joy Barcoma representing the Philippines for Miss Earth 2025? Or ano? As the host delegate, ginagawa naman niya yung kanyang best para ipakita sa ating lahat na deserve din naman niya na magkaroon ng placement this year. Real talk, alam naman natin na may laban talaga ang Pilipinas kasi well-trained tayo and overall package. However, ang hirap kasing ma-jinx, di ba? Kaya hindi na muna ako umaasa ng bonggang-bongga. Let's begin with the face card. May papa-speechless ka talaga sa aura ni Miss Earth. Napaka-charming niya, tignan. Tapos, may kita mo na pag ganitong face talaga ang pinapadala ng Pilipinas bilang representative ng country natin sa Miss Earth, positive yung nagiging placement natin, no? Given the fact na well-prepared siya, tapos malayo pa yung mararating ng mukhang yan. Mabenta din yung mukhang yan sa mga brands. So, even after the pageant, siguradong malayo ang mararating ni Joy Barcoma with that face. Napaka-interesting din yung advocacy ni Joy kasi i-base natin dito sa video, advocacy video niya. And in my own understanding, so ang na-observe ko is number one, yung kanyang promotion of disaster preparedness and awareness, especially sa mga natural calamities, para hindi tayo maging biktima. And then, being a resource person, para pahalagahan natin yung mental health. So, nandyan yung mga lectures, mga ganyan, information campaign, kasi medyo neglected ang mental health awareness dito sa atin. And then, nagpa-participate din siya sa mga volunteering activities, sa mga community groups. So, importante talaga yon, especially kapag disaster ulit, o di ba? So, nandyan yung mga flood control, yung mga kinemeng ganyan. And then, yung isa is tree planting. Kasi due to the rapid urbanization, kailangan talaga natin i-balance yung environment natin. And then yung number 4, yung isa pa is yung napansin ko, clean up drive. Kasi dito sa atin, hindi talaga na-maintain yung cleanliness sa mga surroundings natin. So bilang isang representative ng Pilipinas sa Miss Earth, importante talaga itong mga advocacies na ginagampanan niya. Let's talk about sa attitude character ni Joy Barcoma. So, being a pageant fan, observing her virtually through social media, though hindi ko pa siya na-meet personally, napansin ko sa mga interviews niya or sa mga eksena niya online na mukhang positive yung ini-spread niya, no? And natuwa ako kasi during sa mga candid interviews, ayan, katulad niyan, mas prefer niya magsalita ng Tagalog instead na ipilit yung sarili niya mag-English kasi doon siya mas comfortable eh. Nagpapakatotoo lang naman siya. And she is spreading positivity, and then hindi siya nagtataray, hindi siya nagmamaganda, hindi siya nagmamaka-arte sa mga sa mga interviews niya. And then one thing more is may mga nakikita akong binabash siya online, pero napaka-positive ng response niya, no? Hindi niya ginagatungan ng negativity din yung mga bashers niya, which what's make her an ideal na queen talaga, promoting or influencing positive vibes. One advantage for Joy Barcoma ay yung kanyang background as a broadcast journalist because dahil dito, na-hire siya as a consultant sa City of Bacoor, Cavite. And then, nag-hosting din siya, no? Tapos, one thing I like about her is to be yung pagiging outspoken niya. And totoo naman kasi, yung isang napanood ko ay nasaktan din siya dahil bilang representative ng Miss Earth, yung mga nagawang substandard na flood control projects, tapos yung mga substandard na school buildings, instead na mag-save lives, nagiging perwisyo ito. Tapos, mas malaki na naman ang gagastusin dahil pinipili yung mga materyales and hindi functional yung dapat na magsisave sa atin sa mga national disasters. When it comes to training, especially sa mga pasarela, I think yung signature post ni Joy Barcoma ay under KF, kung hindi ako nagkakamali. And alam naman natin na timpladong-timplado ng KF yung mga formulas para makaangat ang Pilipinas in terms of doing their own signature pasarela sa kanilang international competitions such as sa Miss Earth, Miss International, even in Miss Universe, Miss World. So, yes, I think hanggang ngayon, nasa training pa rin siya,
may mga consultants sa mga nagtitrain kay Joy Barcoma yung dapat niyang pwedeng palitan, mga ganon, or i-revitalize sa kanyang walk. And yes, although wala akong exact pictures, but syempre, siguro mas better na lang na discreet niyang ginagawa yung training. Kaya sa tingin nyo ba, magkakaroon ng magandang placement ang Pilipinas sa Miss Earth 2025 with Joy Barcoma? Siguro pwedeng winner, pero ayoko talagang umasa, no? Siguro perhaps Elemental Queens, pwede rin, or semi-finalists. So, that's it, guys. Siguro, gagawa ulit ako ng mga arrival or first impression ng mga candidates na medyo malakas ang, siguro, ang kutob ko, may subjective na perception na sa tingin ko pwedeng makapasok sa first cut. So, I hope na wag nyo na naman akong lalaitin dito, ha. And yes, mag-alternate ako na mag-updates, hindi lang sa Miss Earth, kundi Miss Universe. And i-check ko rin yung Miss International, no. So, ang daming pageants na upcoming ngayon, especially sa November. So, kahit na mag-duty ako, i-update ko pa rin kayo, kahit na late uploads. So, thank you and have a nice day.